Nahihiya ka nga ba kasi mas maliit? Are you sure na ang bigger is better? Actually po kasi mga madam and sir, size has nothing to do with skills when it comes to sex. So if you do like my content mga madam and sir, just don't forget to please like, share, and subscribe sa aking YouTube channel po, my new Facebook page, Instagram, and TikTok. So maraming salamat po. God bless! Hello everyone! So once again, it's me, your nurse, Sarami FC, and for today's vlog, ang topic po natin ay mga things to consider when you have smaller penis compared to average penile length. What? So, paano mo masasabing maliit? O well, manukat muna po tayo mga madam and sir, no? Parang may naamoy ako hindi maganda. When it comes to small penises, or sabihin nating micropenis, mga madam and sir, kailangan syempre sukatin yan. Ano? So, kung ikaw ay merong sukat na inaabot na 3.9 inches up to 4.7 inches, that is an average length. Okay? So, below 3.9 means mas maliit or micropenis na ang meron kayo. That's an average length po para sa mga Asian. Di totoo yan. So, kung pasok ka, sir, sa bilang na merong mga micropenises, huwag ka pong mag-alala. May mga paraan naman po para magbigay kayo ng pleasure sa inyong partner. Damn! Position. Let's talk about it mga madam and sir. No? Position makes all the difference if you are pertaining po sa deeper penetration. Stop it. Get some help. So, ibig sabihin po na kapag meron kang maliit na ari, ay hindi ka na makakapagbigay ng pleasure sa inyong partner. Position is the key. Mas magaling ang kamay ko dyan. So, bakit ko nga ba lagi sinasabi to? I always talk about it na hindi lahat ng mga kababaihan ay nag-o-orgasm through vaginal penetration. Bakit? Limited lamang po kasi ang nerve ending sa kanilang opening ng kanilang vagina or sabihin natin even yung sa vaginal canal, mga madam and sir. Mas marami pong nerve endings meron ang mga kababaihan sa clitoris o sa kanilang tinggil. So, if you really do want penetrations, ito na. Number 1, meron tayong tinatawag na leg up. So, paano yon? Siyempre, nakahiga ang inyong partner na babae and definitely, itataas niya ang kanyang dalawang paa at ito ay ipapatong sa shoulder ng lalaki. So, siyempre, parang nakasquat dyan si sir. Ngayon, mas better kung lalagyan niyo po ng pillow under sa kanyang balakang para makapagbigay ng pressure saan? Sa kanyang pelvic area, sa kanyang clitoris. Ano? So, kapag may pressure kasi sa clitoral area, definitely, mas mag-orgasm ito. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Next, number 2, we have the dog style. Yes, hindi mawawala to, but the advanced positioning ay kailangan ang partner niyong babae ay naka-lower the head and even yung chest. Opo, nakaganyan siya. Hindi siya nakaganyan. Kasi bakit? Kapag naka-lower yung head and even yung chest, mas magbibigay po siya ng deeper dive. Next, number 3, we have the face-to-face. And lastly, yung number 4 po, yung tinatawag na pile diver. So, meron siyang halos pareha siya nung number 1, nung pinakauna, no, na leg up. But, the difference is, once na nakahiga na ang inyong partner na babae, and then itataas niya po ang kanyang mga legs, okay? Both, hindi po dapat ilalagay sa shoulder ng lalaki. So, dapat close to her, okay? Palapit sa kanya. Yan, nakaganyan. So, hindi nakaganon sa partner nyo na lalaki na ilalapat nyo sa shoulder niya. Ilalapit nyo siya closer to you. And then, bakit? Anong meron dito? Mas nagbibigay po kasi ito ng angle na mas pressure doon sa front wall ng inyong vagina. Okay, so bakit naman? Ano bang meron dito sa front wall ng inyong vagina? Dito po kasi matatagpuan yung tinatawag na G-spot. Oh my God! Wow! So, you're welcome. Galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Don't compare yourself to others. Be confident, mga madam and sir, no? So, kailangan lang may skills na pinapasok, hindi lamang po pahabaan, mga madam and sir. And don't forget din po to use toys or anything na magbibigay ng pleasure sa inyong partner. Nakakahiya kasi. Tandaan lang, mga madam and sir, no? The key to any great experience is making the most of what you have.